Anong meron? Bakit may mga palamuti at... Teka, may kasalan ba nagaganap dito? At wow, may aisle pa oh. Itim na carpet nga lang. Uubusin ko lahi mo, hayop ka! Uubusin ko kayo lahat! Introvert akong tao. Pag-akyat sa bundok ang nakahiligan kong gawin simula pa nung tumuntong ako sa edad na 17. Dahil lumaking solo sa buhay, ang kabundukan ang naging takbuhan ko at pahingahan. Ang hindi ko inaasahan, ang hilig ko rin palang ito ang magdudulot sa akin ng matinding trauma at siyang magpapahinto sa akin ng tuluyan sa pag-akyat ng mga bundok. Maliit lang ang circle of friends ko. Bihira din talaga akong makipag-socialize. Ayoko sanang ibahagi pa ang naging karanasan namin. Pero naisip kong sa pamamagitan ng inyong channel, makakapagbigay din ako ng awareness sa iba, lalo na sa mga katulad kong mountaineer. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Dale. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Pre, narinig mo na ba yung usap-usapan? Na ano? Tinuloy yata yung kaso laban kina Sir at Ma'am. Mapapasara yata muna tayo. Ha? Akala ko ba nadaan sa areglo? Hindi ko nga rin alam eh. Ang alam ko, nanghingi na ng areglo. Kaya ba may meeting daw tayo mamaya? Siguro. Pero alam mo ba kung anong mas exciting part kung totoo man? Hindi ako kumibo. Nang tingnan ko si Kuya Gary ay ang lawak ng pagkakangiti niya. Sabay pang nagtataas baba ang dalawa niyang kilay na para bang may niluluto siyang plano na hindi ko alam. Ano naman ba yan, Kuya Gary? Naku, wag mo ako madamay-damay dyan sa pinaplano mo. Kung barhaping na naman yan, ayoko, kayo na lang. Ang OA mo ah. Wala pang sweldo no? Tsaka wala nang trabaho, hindi ba? Hindi ako gagastos para sa alak. Ano ang tinutumbok mo? Alam mo na yun. Yung matagal ng drawing pero hindi nakukulayan. Napaisip ako at nangunot pa ang noo ko dahil wala talaga akong maalala. Ang tagal na din kasi nung huling nakapag-bonding kami. Kasama pa namin noon sina Monique at Janela. Alam mo, kakapuyat mo yan kaya nagiging makakalimutin ka eh. Sabihin mo na lang kasi, Kuya. Mount Banahaw? Oo nga pala. Pero hindi naman sa hindi nakulayan. Di ba ikaw pa nga nagsabi na maraming kwento kababalagan sa bundok na yun? Oo. Pero mas exciting nga yun, di ba? May ibang dahilan pa yung magiging pag-akyat natin bukod sa gusto lang natin mag-hiking talaga. Ewan ko sa'yo, Kuya. Basta. Sasabihan ko na yung dalawa. Siguradong may excite yung mga yun, lalo na si Monique. Si Monique? Good luck. Kung mapasama mo umakyat ang bundok yun. Sasama yun, basta't kasama ka. Sino ba nagsabi sa'yo sasama ako? Ikaw pa magpapauli. Paano? Kita na lang tayo sa meeting mamaya. Natawa na lang ako na naiiling kay Kuya Gary. Kahit kasi mas matanda siya ng dihamak sa akin, mas adventurous at makulit pa siya. Saka tama ang sinabi niya. Kapag usapang hiking, sasama at sasama talaga ako. Lalo pat sila lang din naman ang nakakasama ko sa ganung gawain. Ilang buwan na din kasi simula nung huling beses na makaakyat ako. At aaminin ko, nangangati na naman ang mga paa ko nitong huling 2 buwan. Hindi naman sa natutuwa ako sa nangyari sa hotel na pinagtatrabahuhan ko. Pero kung hindi kasi nangyaring may isang customer ang nagsampa ng kaso sa may-ari, hindi pa kami mabibigyan ng pahinga. Loko-loko din yung customer na yun no? Namera lang pala. Ay nako, paano ba naman kasi si sir nagbigay agad ng pera ng walang kasunduan sa barangay? Kung hindi ba naman kasi isa't kalahating engot din yun eh.
Ang sabihin nyo, inside job ang nangyari. Babae kasi ni sir yung nagre-reklamo. Acting nila yan para makakuha ng pera kay ma'am. Hoy, yung bibig mo nga. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Gumawa ka pa ng issue, sige. Nako, ayaw nyo kasing maniwala sa akin eh. Malakas yata yung antena ko. Walaan ko. Antena ng ipis yan, no? Ew, ipis? Kadir-dir ka naman, Kuya Gary. Anong kadiri? Nakita mo ba yung antena ko, ha? Ayan na oh, tutusukin ka na. Yaks! Huwag kang lalapit sa akin. Daddy Delo, si Kuya Gary manunusok ng antena niya. Tumigil na nga kayong dalawa dyan. Ang kukulit nyo eh. Kapag tong kape ko talaga natapon, nyari kayo sa akin. Oo na po, madam. Pero teka, yung sa Mount Banahaw, tuloy yun ha? Oo na. Kailan ba kasi? Kung gusto niyo bukas na agad. Iko-condition ko na si baby Kali ko para ready na siya sa mahabang biyahe. Bukas agad? Grabe ka naman, Gary. Pagpahingahin mo naman muna ng maayos yung katawang lupa namin. Aba naman. Daddy Dale, sasama ka, di ba? Oo nga, Dale. Magsalita ka naman dyan. May sarili ka na namang mundo eh. Nakikinig ako sa inyo. Saka oo. Sasama ako pero wag bukas. Matutulog ako maghapon magdamag eh. Sus, ang sabihin mo, manonood ka lang ng mga sexing anime. Alam mo, Daddy Dale, mahilig din ako sa anime. Alam mo bang cosplayer ako, ha? Talaga? Sino ba yung binoportray mo? Iba-iba eh. Nagawa ko na yung 2 character sa Sailor Moon. Tapos si Sakura sa Naruto. Gusto mo, si Hinata rin. Kilala mo ba yung mga yon? Oo. Tsaka bagay yun sa'yo. Payat ka at kikay. At syempre, di ba maganda? Nangingiti na lang akong tumango sa kanya. Nang mapabaling ako kay Janela, nakangiwi naman siya at naiiling. Natawa na lang ako ng mahina. Kung hindi dahil kay Janela, hindi naman magiging bahagi ng circle of friends namin si Monique. Simula kasi nang dumating ito sa kumpanya, hindi na nito nilubayan si Janela. Hanggang sa naging kaibigan na nga namin siya. Hindi lingid sa akin na crush ako ni Monique. Hindi rin naman kasi niya tinatago. Pero wala akong planong patusin siya. Nakababatang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Saka ng mga panahong yon, ibang babae talaga ang gusto ko. 2 linggo? Ano gagawin natin ng 2 linggo? Matulog ka ng matulog para pagbalik natin sa trabaho, may ipon kang lakas nang hindi ka naman palagi nagre-reklamo na pagod ka na. Nakakapagod naman kasi talaga yung mga pagbubuhat ng buong higaan eh. Ang bigat kaya. Kumain ka kasi ng gulay at magpalaki ka ng konti. Tingnan mo nga yung katawan mo. Kala mo sexy yan? Hoy Janela, sobra ka na sa panlalait sa akin ha. Sexy naman talaga ako ha. Di ba Daddy Dale? Di ba Kuya Gary? Abay, oo naman. Sexy ka, Monique. Sexy. Basta't nagtiwala ka lang sa sarili mo. O di ba? Ayoko nga magkaroon ng muscle sa braso at binti na gaya ng iyon, no? Ang pangit kaya ang tingnan. Panlalaki lang yan eh. Ano ka ba? Masculine type kasi itong si Madam Janela. Ganyan talaga siya. Oh, andyan na yung jeep mo. Kumapit ka ng husto ha. Baka liparin ka ng hangin. Sobra ka talaga sa akin, Janela. Daddy Dale, hindi mo ba ako ipagtatanggol man lang? Ha? Nako, naiinip na yung driver ng jeep oh. Bale, chat-chat na lang tayo ha. Puro ka naman scene o thumbs up eh. Bilisan mo na huy. Ang bagal mo. Ang harsh niyo naman kay baby Monique. Sige na kasi baby, uwi na ha. Natatawa na lang ako habang parang baby na inuuto ni Kuya Gary si Monique. Umakyat na din naman ito at nagbabay pa sa amin habang nakalabi. Tuwing uwian ay kasabay kong naglalakad sina Janela at Kuya Gary. Sa iisang lugar lang naman kasi kami nakatira. Walking distance lang pala ang apartment namin mula sa trabaho. Pero bago yon, isinasakay muna namin ang jeep si Monique. Ganun na nga ang naging routine namin palagi.
Pag-uwi ay nahiga agad ako. Bala ko sanang magpahinga muna, pero hindi pa man nag-iinit ang likod ko. May malalakas na katok na akong narinig. Inis akong napatayo at nagtungo sa pintuan. Akala ko si Kuya Gary yon. Susungitan ko sana, pero seryosong mukha ni Janela ang bumungad sa akin. Otomatikong gumuhit ang malapad ng ngiti sa labi ko. Kakain ako sa kambingan. Sama ka? Ha? Oo naman, sige. Dalawa lang tayo? Oo. Siguradong tutok na sa online game yung isa eh. O sige, magbibihis na ako. O sige, hintayin na lang kita dito ah. Parang nawala bigla yung antok ko. Dali-dali akong nagbihis. Nagpabango ng konti at nagsuklay na din. Paglabas ko ay matyaga pa rin siyang nakaabang sa tapat ng kwarto ko. Oversized t-shirt at pantalon ang suot niya. Nakasombrero din siya pero para sa mga mata ko, babaeng babae si Janela. Pababa na sana kami nang madaanan namin ang kwarto ni Kuya Gary. Timing na bumukas yon at nabungaran niya kami. Bigla akong nakaramdam ng inis. Hindi ko na itago yon kaya kakaibang ngisi ang ibinigay ni Kuya Gary sa akin. Kayo saan ang kala nyo at hindi kayo nagyayaya? Kakain kami sa kambingan. Di ka ba busy sa online game mo? Ha? Depende. Pagtaas ko ng tingin ay nakatingin siya sa akin. Napasulyap naman ako kay Janela at pagkatapos ay kay Kuya Gary ulit. Pilit kong pinakalma ang muka at nagpanggap na wala lang. Oh, bakit kayo nakatingin sa akin? Busy ba ako, Dre? Gago, ba't ako tinatanong mo niyan? Hindi ko rin alam eh. Hulaan mo lang. Ewan, hindi ko alam. O sige, busy na lang ako. Bibili lang ako ng cup noodles sa baba. Ba't hindi ka na lang sumama sa amin? Mas healthy ang pagkain dun. Ayoko. Busy ako sa baby ko eh. Kayo na lang maglambingan dyan. Ano? Ang sabi ko eh, kayo na lang ang magkambingan. Pagkakarinig ko kasi sa'yo, maglambingan eh. Hindi no, nabingi ka lang sa isang letra eh. Sira ulo ka talaga eh. O siya sige na, mauna ka nang bumaba nang matadya ka naman kita. Wag naman, baka mapol ako, wala sasalo sa akin. Ito na lang si Dil ang sipain mo. Baka saluhin mo kapag na-fall. Yung lakas ng halakhak niya na sinabayan niya pa ng mabilis na pagtakbo sa ibaba. Halos pumuno sa buong building na yon. Binato siya ni Janela ng sapatos na suot nito. Pero nakailag si Kuya Gary. Nang mawala na siya ay awkward na katahimikan ang sumunod na namagitan sa aming dalawa ni Janela. Wag mo na nga intindihin yung mukong na yun. Wala kasing love life yun eh, kaya kung sino-sino na lang yung pinagtitripan. Oo nga no. Hayaan na lang natin siya. Tara na. Kahit halos wala naman kaming mapag-usapan ni Janela. Para sa akin ay napakasaya pa din ng gabing yon. Pauwi na kami nang tanungin niya ako tungkol sa pag-akyat namin sa Mount Banahaw. Sigurado ka na ba dito, Dale? Di ba alam naman natin yung usap-usapan sa bundok na yon? Bakit? Niniwala ka dun sa engkanto at aswang? Hindi naman, pero wala namang mawawala sa atin kung iiwas na lang sana tayo dun. Marami namang bundok na pwedeng akyatin eh. Oo nga. Pero halos lahat dito sa Luzon naakyat na natin eh. Hindi pa naman natin afford na magpunta sa Visayas o kaya sa Mindanao. Tsaka may tour guide naman dun. Okay, sige. Ikaw bahala. Janela. Okay na nga, okay na yun. Nagtanong lang naman ako eh. Hindi naman. Pero kung ayaw mo dun, pwede ka naman mag-suggest ng ibang lugar eh. Majority wins. Ayoko ako lang yung masaya sa banding natin na to, no? Okay lang yun. Kaya ko naman kayong sabayan. Imbis na matutulog akong nakangiti, nauwi patuloy ako sa pag-iisip kung na-disappoint ko ba si Janela. Inis akong napabuntong hininga.
Sana pala hindi na lang ako nag-comment kanina. Nakalimutan ko kasi na bukod sa probinsyana siya, bago nagawi sa Maynila, laki din siya sa mga lolo't lolo niya. Siguro naniniwala siya sa mga sabi-sabi tungkol sa Mount Banahaw. Ilang araw ba tayo? Ewan ko din eh. Ikaw, Janela, ilang araw ka pwede? Kayo, okay naman ako kahit ilang araw eh. Yun naman pala eh. 3? 3? Hindi ba masyado matagal yun? Hindi no. Sa pag-akit pa lang isang araw na yun. Yung pababa pa. Stay tayo sa pinakamagandang site kahit isang buong araw lang. Paano yung tour guide natin? Pakiusapan na lang natin. Ako lang bahala mag-dip sa kanya. Pati yung pagkain niya, sasagutin ko na din. Hindi naman obvious na masyado kang pursigido sa bundok na yun, Gary ah. Excited lang ako. Malay mo, makakita tayo ng tunay na diwata doon. Oo, tapos sumama ka na. Isama mo na din si Monique. Bakit si Dale hindi? Aha? Di isama mo din. Ay sus! Nang tumayo si Janela at patunugin ang mga daliri niya, ay kasing bilis ng kidlat na nawala si Kuya Gary sa apartment ko. Doon kasi kami madalas tumambay. Bukod kasi sa malawak ang sala ko, marami din akong stock na pagkain sa ref. Hindi ko tuloy maiwasang matawa tuwing nag-aasaran silang dalawa. Palabiro kasi si Kuya Gary, samantalang pikon naman si Janela. Palaging masaya ang mga araw namin tuwing makakasama ko sila. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis namin. Ang usapan ay 9:00 pa kami lalarga. Pero 7:00 pa lang ay may kumakatok na sa pintuan ko. Halos pikit pa ang mata ko nang buksan ko ang pintuan. Pero nanlaki yon nang bigla na lang yumakap sa akin si Monique matapos akong batiin ng good morning. Daddy Dale, pwede bang dito na lang ako sa apartment mo maghihintay? Mga tulog pa yata sila eh. Ang aga mo naman kasi. Saka hindi ba nasabi sa GC na susunduin ka na lang namin? Total, madadaanan naman yung inyo bago tumuloy sa destinasyon natin ah. Ay, ganun ba? Naku, hindi ko yata nabasa yun, Daddy. Uuwi pa ba ako? Ay, nako. Sige, wag na. Pasok ka na. Basta wag ka na maingay ah. Matutulog pa kasi ako eh. Oo naman no. Gawin mo lang na normal yung araw mo. Huwag mong isipin na nandito ako, okay? Hindi na ako kumibo. Duda ako kung magagawa ko yon, lalo pa nga at ayaw akong lubayan ng mga mata niya. Bumalik ako ulit sa higaan, nagtaklubong at muling pumikit. Nagising na lang ako nang parang may mabigat na bagay ang dumagan sa akin. Agad akong nag-alis ng kumot sa muka at pupungas-pungas na tiningnan kung ano yon. Malaking bag pala. Nang mag-angat ako ng tingin, galit na mukha ni Janela ang una kong nakita. Sa likuran niya ay naroon si Monique at masayang kumakaway sa akin. Nagulat pa ako nang bigla na lang hatakin ni Janela ang kumot ko at bawiin ang bag niya. Kaya naman pala, ang usapan 9:00 tapos mag-aalas 10 na nakahilata ka pa rin dyan. Pagod na pagod ka ba ha? Naku, pasensya ka na Janela ha. Napuyat ko yata tong si Daddy Dale. Ano? Hindi. Bibigyan kita ng 5 minuto ah. Kapag wala pa kayo sa baba, alis na kami ni Gary. Janela, galit ka ba? Bakit mukha ba akong masaya, Monique? Kanina pa kami naghihintay, yung pala nandito lang kayo, mga buwisit. Hindi ko na naituloy yung sasabihin kong paliwanag dahil pinangunahan ako ng kaba. Iba ang ekspresyon ng mukha ni Janela ng mga oras na yon. Unang beses yon na nakita ko siyang mukhang galit na galit. Padabog niyang ibinagsak ang pintuan. Ako naman ay takang napatitig kay Monique dahil iba na ang suot niya ngayon. Nakahapit na strap sando lang siya at fitted na maikling short. Nang tumayo ako at magtungo sa cabinet, saka ko lang napagtanto ang itsura ko. Naka-boxer short lang din pala ako. Natapik ko ang sariling noo.
Parang nanakit yata nun ang bato ko. Alam ko na kasi ang tumatakbo sa isip ni Janela. At kung ano man yon, paniguradong hindi yon maganda. May masakit ba sa'yo, Daddy Dale? Gusto mo i-massage ko yung ulo mo? Pwede ba, Monique? Kung hindi ka pa mag-BBS, huwag ka na lang di sumama. Umuwi ka na sa inyo. Hindi no, sasama ako sa inyo. Eh bakit kasi ganyan yung suot mo? Hindi naman ganyan itsura mo kanina nung dumating ka. Eh ang init nga kasi, wala namang aircon tapos yung fan sa'yo lang nakatutok. Hindi na ako kumibo. Ang totoo ay naiinis ako sa kanya. Dapat pala hinayaan ko na lang siyang maghintay ng 2 oras sa labas. Kesa naman isipin ni Janela na pinatulan ko ang babaeng yon. Mabilis na lang akong naghilamos at nagsipilyo. Pagkatapos ay kinuha ko na ang bag ko kung saan nakaayos na ang lahat ng kakailanganin ko sa paghahiking. Walang imik ko na lang din na hinintay si Monique na lumabas. Matapos masigurong safe na ang bahay ay umalis na din kami. Daddy Dale, hintayin mo naman ako. Ang bilis mo naman maglakad eh. Maliliit lang yung mga binti ko. Hindi ako makakahabol. Ay! Ano ka ba? Ang ingay mo, may natutulog ba sa ibang unit? Night shift yung mga yun. Eh pasensya ka na. Ang bigat kasi nitong bag eh. Tapos matarik din yung hagdan. Hindi ko na siya pinansin ulit. Nauna na ako sa pagbaba. Kahit sumisigaw siya ulit, nahintayin ko siya. Hindi na ako lumingon pa. Masyado akong nabad trip sa ginawa niya para kausapin ko pa siya ng matino. Ang gusto ko sana ay tabi kami ni Janela. Pero nasa tabi na siya ni Kuya Gary sa driver seat. Wala akong nagawa kung hindi ang tabihan na lang si Monique. At nang silipin ko si Janela mula sa rearview mirror, napansin kong parang maga ang mga mata niya. Maging si Kuya Gary walang imik. Guys, nagugutom na ako. Hindi pa ba tayo mag-aalmusal? Eh, ihinto kita sa Jollibee. Bumili ka na makakain mo. Hindi kasi kami nag-aalmusal talaga eh. Ay, ganun ba? Okay. Hindi yun totoo. Pero nakaramdam ako, alam kong gusto lang nilang paalisin si Monique para makapag-usap-usap kami. Kuya Gary, umiiyak ba si Janela? Hindi, busy pod lang ako. Ilang beses ako bubahig kanina eh. Huwag ka mong assuming, Dale. Eh ano, itutuloy pa ba natin tong nature trip na to? Eh bakit na ba hindi? Naplado na natin to ah. Dumiretso na tayo. Hindi ka man lang magsasalita, Dale. Magpaliwanag ka. Maniniwala ba kayo kung ipapaliwanag ko? Eh hindi mo malalaman ang sagot dyan kung tatahimik ka lang dyan. Marahas akong bumuntong hininga at ikinuwento sa kanila ang detalyadong nangyari. Mabuti na lang at medyo maraming tao sa pinaghihintoan naming Jollibee. Natagalan ng bahagya si Monique sa pamimili doon. Eh ano ba kasing ginagawa niya dito? Madadaanan naman natin yung bahay nila, di ba? Sabi ko pa nga susunduin ko na lang siya eh. Eh, hindi niya daw yata nabasa. Sinabi ko din sa kanya yun eh. Hindi ko na lang pinauwi kasi naaawa ko. Eh, babiyahin na naman siya. 2 oras na lang naman eh. Nakita ko pang nagpatango-tango si Janela sa huli kong sinabi. Sa buong oras na nagkukwento ako, wala akong ibang nakitang ekspresyon sa kanya. Hindi siya umiimik kaya hindi ko rin alam kung naniwala ba siya sa akin o hindi. Pagbalik ni Monique ay nagulat pa kami. Marami kasi siyang dalang pagkain at para daw yun sa lahat. Muli kaming natahimik at nagpatuloy na sa paglalakbay namin. Ang akala ko hindi kakain si Janela ng mga dalang pagkain ni Monique. Pero siya pa ang unang kumuha doon at halos isaksak lahat sa bibig niya yung burger. Oh, kala ko ba hindi kayo nag-aalmusal? Eh bakit ka ba namili ng para sa amin? Ano yun, bubulukin natin. Eh akala ko baka gusto nyong meriendahin maya-maya eh. Di na, nagugutom na rin ako eh. Ginutom ako sa pagbahing kanina. Eh, tama dyan si Jan. Kainin natin to. So, Monique, ano ba?
Nakakita ka na ba ng engkanto? Engkanto? Oo naman. Ha? Talaga? Saan? Ang akala ko dito ko sa Maynila lumaki. Oo nga. Ang dami kayang maligno dito. Kasama ko pa nga yung isa eh. Sabay-sabay kaming napalingon sa kanya. Nang humagikik siya ay napairap na lang ako. Kahit kailan talaga hindi matinong kausap ang babaeng yon. Ayan no, tigda-drive nga. Huwag mo kaming dadalahin sa biringan ha, Kuya Gary. Siraulo ko talaga. Kaya mo, pag may nakita akong gwapong engkanto doon, sumama ka na sa biringan. Ayoko nga. Si Daddy Dale lang sapat na no. Hindi na available yan si Dale. Matagal nang pagmamay-ari yan ng pinakamalakas na aswang. Tarantado. Ako na naman yung nakita mo. Magmaneho ka na nga lang dyan. O di kaya magbatugtog ng medyo nakakabuhay na kanta. Masusunod, bossing. Etong si Monique puro kalokohan. Halos 3 oras lang at narating na namin ang Candelaria, Quezon. Dumaan muna kami sa opisina ng Protected Area Office. Doon ay nagpagawa kami ng request permit para makapag-hike na may kasamang guide. Saglit lang naman ay naaprubahan na yun agad. Maya-maya pa, may isang matandang lumapit sa amin at nagpakilalang tour guide. Teka muna, kayo po yung magiging tour guide namin, Manong? Oo, ako nga. Bakit? May problema ka ba, Iha? Naku wala naman po. Ang inaalala ko lang po kung kakayanin nyo pa ba yung hanggang sa summit. Abay, 30 years na ako nagtatrabaho dito, Ineng. Baka mas malakas pa yung tuhod ko kaysa sa inyo. Yun naman pala Saka tignan mo naman yung binti ni tatay Batak na batak Mahusay kang kumilatis, iyo tara na. Doon tayo sa likuran ng elementarya magsisimula. Huwag niyong kalimutan na restricted area ang lugar na ito Meron lang mga lugar na pwede nating puntahan at daanan. At huwag na huwag kayong dadaan sa pinagbabawal Naintindihan ba ninyo? Wala pong problema, tay. Datihan na naman po kami sa pag-akyat Inggo na lang. Tatay Inggo na lang ang itawag niyo sa akin. Lolo, wala po bang pwedeng makainan muna dito? Kanina pa kasi nagwawala yung mga bulati sa tiyan ko. Abay, meron naman malapit na karinderya dito. Hindi pa ba kayo nanananghalian? Hindi pa nga po Inabot na kami ng tanghalian sa biyahe. Pero nag-almusal na naman kami kanina. Ewan ko ba dito kay Monique? Mayat maya gutom pero hindi naman tumataba. Sumunod kayo sa akin. Saka iyang sexy. Hindi pa ako masyadong katandaan 62 pa lamang ako. Ano ho? 62? Ano ba yun? 62. Saka ang ibig niya sabihin, wag mo daw siyang tinatawag na lolo. Ganun po ba? Pasensya na po kayo, lolo ibig ko sabihin, Tatay Ingo. Ayos na yun. Pakiramdam ko kasi nanghihina ako kapag lolo ang tinatawag niyo sa akin. Doon na ako nakakaramdam ng edad Wag po kayo mag-alala, Tatay Ingo. Mas mukha naman kayong bata kaysa sa edad nyo Aba talaga? Sa palagay mo mukhang ilang taon na ako? 61 ho. Bago tuluyang magsimula sa pag-akyat, kumain muna kami ng late lunch sa karinderyang pinagdalhan sa amin ni Tatay Ingo. Niyaya namin siya pero tumanggi siya. Sa halip ay kinausap niya lang yung matandang babae na nasa counter. Maya-maya pa, may iniabot na ito sa kanyang isang itim na bag at mahabang itak na may puluhan pa. Nakita ko yun lahat dahil natural na sa akin ang maging mapagmasid, lalo na kung nasa lugar ako na hindi ako pamilyar. Hindi ko naman yun binigyan ng pansin. Normal naman sa mga guide ang magdala ng gamit, lalo na ang itak o sundang. Ang hindi ko lang masyadong nagets ay nang manghingi siya ng halos 2 kilo yata ng asin na buo. Tatay Ingo, para saan po yung asin?
Hindi nyo ba alam na Holy Mountain ang tawag dito? Ang iba naman tinatawag itong Devil's Mountain. Nabasa po namin pero ano pong kinalaman ng asin sa bansag na yun sa bundok na to? Pumila kayong 4, bilis! Po? Basta't sumunod na lang kayo! Ako na po unahin nyo, Mang Ingo. Si Janela ang unang pumila. Nagulat ako sa bigla niyang pagpunta sa harapan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang alam naman ni Janela ang ginagawa niya. At sa huli ay ginaya ko na lang din siya, kaya't sinundan naman ako ni Gary at Monique. Nagulat ako nang bigla na lang siyang sabuyan ng asin ni Tatay Ingo. May tumama pa nga nun sa mga mata ko, pero hindi ko masyadong inalintana dahil inaalala ko si Janela. Ano ho bang ginagawa nyo? Janela, okay ka lang ba? Sinubukan ko siyang hawakan sa balikat, pero marahas niyang pinalis ang kamay ko. Nang tumalikod siya kay Tatay Ingo, nagkaharap kami. Inirapan niya lang ako at maya-maya ay umalis na siya. At ako naman ang sinimulang sabuyan ng asin. Binabasbasan nyo ba kami, Tatay Ingo? Baka gusto nyo po ipaliwanag tong ginagawa nyo. Ang aalat na namin hindi pa kami pinapawisan. Protection nyo yan! Para hindi kayo kapitan ng mga engkanto o anumang masasamang nilalang na hindi nyo nakikita habang naglalakbay tayo. Mang Ingo, ikaw na naman. Anak ng tupa. Akala ko papahabulin mo na naman ako sa isang bundok mabuti na lang nandito pa kayo. Ay, talagang nakakapagod. Dominador, ikaw yung tour guide nila. Teka muna, akala ko ho ba kayo yung guide namin, Mang Ingo? Nako miss, ganyan talaga yan si Mang Ingo. Lahat na umaakyat dito, nagpapanggap siyang tour guide tapos gagawan niya ng kung ano-ano orasyon. Minsan, nasa medyo mataas na sila bago abutan ng tunay na tour guide Abay, gusto ko lang naman protektahan ng mga batang to laban sa mga masasamang loob at halangang bituka. Yan ka na naman, Mang Ingo Mabamangis na hype lang naman ang pwedeng manakit sa kanila doon. Kayo naman talaga oo. Yung mga paniniwala nyo hanggang ngayon talagang makaluma. Hindi ako nagbibiro. Ito, dalhin nyo itong asin. Magagamit nyo yan. Sa akin yun iniabot ni Tatay Ingo. Pero dahil nagdadalawang isip ako, si Janela ang agad na kumuha nun at inilagay yon sa bag niya. Hindi na po ba kayo sasama sa amin, Mang Ingo? Hindi naman ako pinahihintulutan na makasama sa inyo, Iha. Basta't mag-iingat kayo At pasensya na kung nagsinungaling ako. Wala nang umimik sa amin bagamat si Janela ay tumango at ngumiti pa sa matanda. Matapos kaming i-briefing ng tour guide namin na nagpakilalang si Kuya Dominador, nagsimula na din kaming magbaybay paakyat. Muli ko pang nilingon si Tatay Ingo dahil nasa likuran ko lang si Janela. Nakita ko pa siyang kumaway sa matanda. Napansin kong balisa ang mukha ni Tatay Ingo at mukhang nag-aalala. Hindi ko mapigilang magtaka. Ganon ba siya kadesperado sa mga engkanto o lamang lupa? Para magpanggap na isang tour guide at mahagisan lang kami ng asin. Marahas na lang akong bumuntong hininga at hindi na lumingon pa. Ano kayang trip nitong ni Tatay Ingo Sana sinabihan niya na lang tayo kesa sa nagsinungaling pa siya. Bakit? Papayag ba kayo na magpasaboy ng asin sa kanya kung nalaman nyo na hindi naman talaga tour guide yun? Siyempre, hindi. Oh, nakita mo na? Ang sakit kaya sa balat ng asin. Ang lalaki ng tipak Ayan tuloy namula na yung balat ko. Kung hindi ka ba naman nuknukan ng kaartehan Pati sa pag-hiking gusto mo pormado ka. Bakit hindi ka na lang din kaya nag-heels, no? O bakit? May masama ba sa ayos ko? Bagay naman sa akin, di ba? Bagay nga sa'yo. Sa lugar na to, hindi. Pero ayos yan. Pabebe now, suffer later. Ewan ko na lang sa'yo kung hindi ka kabagin at papakin ng lamok mamaya. Isang oras lang ay narating na namin ang Camp 1.
Doon ay may sumalubong sa amin na nagtitinda ng buko juice. Agad kaming nanghingi. Ako ay nakadalawang buko pa dahil minsan lang ako makatikim ng sariwa nun. Sandali kaming nagpahinga, saka nagsimula ulit. Sa pagkakataong yon, sinabi sa amin ni Kuya Dominador na mas magiging matarik na ang daan at madulas. Dito pa lang talaga magsisimula yung paglalakbay natin. Maging maingat kayong lahat lalo na sa mga madudulas na bato. Ano ka mo? Nagsisimula pa lang tayo. Oo, at saka baka makarating tayo sa Camp 2 mga alas 6 o alas 7 ng gabi. May dala na naman kayong flashlight, hindi ba? Ano? Gabi na tayo titigil sa pag-akyat? Ano ba tong kasama nyo? Baguhan ba to? Oo kuya Matigas talaga ang ulo niyan. Gustong gusto sumama. Nako, ang mabuti pa magpaiwan ka na lang dyan sa Camp 1. Bababa naman kami bukas ng hapon ng mga kasama mo. Diyan ka na lang maghintay dahil baka hindi mo kayanin. Nakita namin kung paano malukot ang mukha ni Monique dahil sa narinig. Bagamat may maliit na shelter naman sa lugar na yon, alam naming hindi papayag si Monique na magpaiwan doon. Pero hindi niya din talaga kakayanin ang magpatuloy pa. Bukod kasi sa payat talaga siya, ang laki-laki pa ng bag niya. Ang totoo, kahit naiinis ako sa kanya, hindi ko maiwasang maawa. Para kasing bibigay na ang mga buto niya habang umaakyat kami kanina papuntang Camp 1. Alam mo baby, tama si Kuya Dominador. Dumito ka na lang. May kasama ka naman Hindi kasi pang beginner yung aakyatin namin yun. Ano namang gagawin ko dito habang naghihintay sa inyo? Mukha namang walang signal dito Oh, eto, 2 libro. Novel yan, hindi ka maboboard. Hindi nyo talaga ako isasama? Hindi kayo nag-aalala para sa akin? Alam mo, itigil na nga natin tong kaartihang to. Kung gusto mo talagang sumama, sumunod ka na. Pero bahala kang maiwan sa kalagitnaan ng bundok kapag nag-inarte ka. Kakayanin ko naman, promise. Hintayin nyo lang ako Iiwanan ko yung ibang gamit ko dito para hindi mabigat masyado yung bag ko. Mabilis na inalis ni Monique ang ibang laman ng bag niya. Napakarami naman kasi pala nun. May una na teddy bear pa. Hindi ko naman siya masisisi. Unang beses niya yon at ang gusto niya siguro maging komportable sa pagtulog kalaunan. Iiwan ko na lang din tong tent ko Makikitulog na lang ako sa isa sa inyo. Nagkatinginan kami ni Kuya Gary. Si Janela ay napailing na lang. Nagsimula na din siyang maglakad kaya sumunod na ako. Si Kuya Gary ang matyagang naghintay kay Monique. Sino ba kasing pumayag sa inyo na magsama ng beginner sa pag-akyat na to? Sirang-sira talaga yung araw ko. Hindi ko rin alam. Hindi naman ako pumayag dyan Talaga? Kaya pala tinanggap mo sa apartment mo. Janela, nagpaliwanag na ako sa iyo Yun yung totoo. Oo na, kunwari naniniwala na ako sa'yo. Saka hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Malaya ka namang gawin yung gusto mo. Nagagalit ka kasi sa akin Ano naman sa'yo? Ayoko nagagalit ka. Bakit? Dahil masama sa pakiramdam. Huminto siya at tiningnan ako. Maya-maya pa ay napangisi siya at umiling bago nagpatuloy sa pag-akyat. Ilang oras ang binaybay namin. Totoong hindi madali ang pag-akyat sa Camp 2 kung saan kami magtatayo ng tent. Panay naman ang kwento ni Kuya Dominador, kaya hindi rin kami na-board sa paglalakbay. Marami siyang baon na kwento, lalo na sa mahiwagang baryo daw sa lugar na yon. Ano ba meron at bakit mahiwagang baryo ang tawag sa lugar na yon? Kasi marami silang yaman na wala ang mga tao. Talaga? Gaya ng ginto? Tama ka. Kaya lang hindi natin pwede puntahan. Isa kasi ang lugar nila sa restricted area. Restricted? Ibig sabihin, alam din ng gobyerno nyo dito yung tungkol sa kanila. Hindi. Wala pang nakahanap na daan papunta doon, kundi ako lang. Teka. Ito,
Nakita nyo to? Ano po yan, kuya? Gold nuggets ito. Sa kanila to galing nang minsan ako magawi doon. Pinabaunan nila ako ng mga 5 pirasong ginto. Ayun oh, pinampaayos ko ng bahay ng pamilya ko. Nakumpleto ko na din ang mga appliances na hinihingi ng asawa ko. Itong isang natira para sa akin na ito. Inuunti-unti ko ibenta kapag walang-wala na ako. Wow naman! Ang babait naman pala nila, no? Hindi kaya yung... Ano nga ulit yung lugar na sinasabi mo kanina, Monique? Biringan. Yun! Hindi naman kaya yun yung lugar na napuntahan mo, Kuya Dominador? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko na naitanong. Basta't ang alam ko, mahiwaga yung lugar na yon. Mukha lang silang mga tribo, pero napakayaman nila. Ano kaya kung puntahan natin? Malay nyo, bigyan tayo ng ginto. Sa palagay ko, hindi magandang idea yan, Kuya Gary. Ayaw mo ba ng instant na pera, Dale? Gawin na lang natin yung ipinunta natin dito, Gary. Pwede ba? Ako gusto kong pumunta doon. Gusto ko rin ng ginto, no? Restricted area yon. Pero kung gusto nyo, pwede ko naman kayo samahan. Matagal na din simula nung huling beses ako makarating dun eh. Narinig nyo yun? Sasamahan tayo ni Kuya Dominador. Bihira na lang ngayon yung tour guide na gaya niya. Buti na lang pala ikaw yung na-assign sa amin. Hindi pa rin ako sasama. Dale naman, nandito na tayo eh. Ano man lang yung bumali ng konti sa plano natin, hindi ba? Saka yung ginto alalahanin mo, ilang linggo tayong walang trabaho. Tama naman si Kuya Gary Ginto na yun bakit pa natin palalampasin? Alam nyo, kayo na lang ang pumunta doon, Kuya Dominador. Pengin na lang ako ng mapa. Alam naman namin bumasa niyan Ganito na lang, maglaro tayo ng bato-bato pick. Kampi kami ni Monique, kampi naman kayong dalawa. Yung mananalo ang masusunod para fair. O ano, game? Para naman tayong mga bata nito, Gary. Mas fair yung gusto ko. Puntahan natin yung gusto nyo at kami naman tutuloy sa original na plano. Yung makarating lang sa tuktok nito. Grupo tayo makyat dito. Kaya dapat grupo din tayo sa lakad. Kaya game na para matapos na to. Sige na nga, sige na. Paano ba gagawin? Nanalo sa laro sina Kuya Gary at Monique. Kaya wala kaming nagawa kung hindi ang pagbigyan sila sa gusto nila. Nang mga sandaling yon, wala pa naman akong nararamdamang kakaiba. Dahil restricted area nga, tinawid namin ang boundaries na naghihiwalay sa daan patungong Camp 2 at sa masukal na bahagi ng kabundukan na yon. Ano bang lugar to? Kakaiba yung amoy. Kuweba to. Maraming paniki. At yung naaamoy nyo, mga ihi nila yan. Hindi pa ba kayo nakakapasok ng kuweba? Nakapasok na ako. Pero hindi naman ganito kaanggo yung amoy, no? Parang may halong kakaiba Parang amoy ng nabubulok na patay na daga. Hindi imposible yan. Dahil nasa wild tayo. Hindi madaling lampasan ang kuweba. Marami yung pasikot-sikot at may parte din na sobrang dilim. Kung walang guide, posible talaga kaming maligaw doon. Kaya naman sa bukana pa lang, palihim na akong naglalaglag ng palatandaan ko. Nagsasaboy ako ng harina, lalo na sa mga likuan, kaya nagpapahuli din ako sa paglalakad. Nang lampasan na namin ng kuweba, isang malawak na parang naman ang sumalubong sa amin. Matataas na damo at walang mga puno. Mula sa kinaroroonan namin ay tanaw namin ang mga maliliit na mga bahay kubo. Nandito na tayo. Halina kayo. Nagpatiuna naman si Kuya Dominador. Sina Kuya Gary at Monique naman, masayang masaya. Parang gintong kumikinang ang mga mata nila. Samantalang kami ni Janela, napakibit-balikat na lang at sumunod na din. Gaya kanina ay palihim pa rin akong naglalaglag ng palatandaan ko. Nakasanayan ko na lang din yung gawin.
pinaka-backup plan ko in case na may hindi inaasahang pangyayari. Anong meron? Bakit may mga palamuti at... Teka, may kasalan ba nagaganap dito? Siguro. At wow, may aisle pa oh. Itim na carpet nga lang. Balat ng hayop to ah. Pero bakit ang haba? Kuya Dominador, mahuhusay ba yung mga hunter na nakatira dito? Oo, mga hunter talaga sila dito sa wild. Kabisado nila ang bawat sulok ng kabundukan na to, Gary. May kakaibang tunog sa pagsasalitang yon ni Kuya Dominador. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin. Pero doon ako nagsimulang kabahan at magduda sa kanya. Nang tingnan ko si Janela, parang nag-oobserba din siya sa paligid. Maya-maya pa ay may isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Gaya ng inaasahan, kakaiba ang kasuotan niya. Parang sa mga tribo nga. Malugod kami nitong tinanggap at pinatuloy sa isang may kalakihang kubo. Magsikain muna kayo. Mukhang napagod kayo ng husto sa paglalakbay ninyo. Tubig lang po sa amin, Lola. Sapat na po. Mamaya ay ikakasal ang aking apo. Maraming pagkain. Kumain kayo ng marami, ha? Lola, totoo po ba yung sinabi ni Kuya Dominador? Yung nagpapabaon daw po kayo ng... mabuti naman po pala. Masasaksihan namin yung kasalan sa baryo nyo, Lola. Tagun-tago po pala tong inyo, no? Nakita ko pang bahagyang siniko ni Janela si Monique para bigyan ito ng babala. Minsan, ako na lang din talaga ang nahihiya sa pagiging inosenteng prangka niya. Wala siyang pili at halos hindi nag-iisip, basta't sasabihin niya ang gusto niya. Oo, Ineng. Talagang ayaw naming makisalamuha sa mga tao. Magugulo kasi sila. Masaya na kami sa lugar na ito. Dahil may tubig naman akong dala, yun na din ang iniinom ko. Hindi rin talaga ako komportabling makiinom sa ibang bahay. Lalo na sa baso ng ibang tao at hindi ko naman kilala. Hindi naman sa pag-iinarte. Aware lang talaga ako sa mga sakit na pwedeng maipasa sa pamamagitan ng pag-inom o pagkain sa gamit ng taong may sakit. Dale, ayaw mo ba tikman yung kalamay nila? Ang sarap po. May kakaibang lasa, pre. Busog pa ako, Kuya Gary. Alam mo naman pag medyo pagod ako, hindi talaga ako masyadong kumakain. Ikaw talaga, oh. Bahala ka na. Si Monique, oh, halos mabundat na rin. Palibhasa'y palaging gutom eh. Si Janela, kamusta? Andon, nakikipagkwentuhan kay Nanay Juaning. Maya-maya lang daw magsisimula na yung seremonyas nila ng kasal. Pwede daw tayo manood. Parang mas gusto ko magtayo na lang ng tent sa banda dun. Para mamaya magpapahinga na lang. Ilang araw ba tayo dito? Di kahit hanggang bukas pagkatapos ng tanghalian. Kung gusto nyo, dumiretso pa nga tayo sa summit eh. O sige, tignan natin kung ano mangyayari bukas, Kuya Gary. Hindi mo ba gustong mapanood kung paano ikasal yung mga tribo? Hindi ko rin alam eh. Maghahanap na lang ako ng maganda spot para mamayang gabi. Tapos susunod ako. Nakita ko yung apo ni Nanay Juaning na ikakasal. Ang weird. Parang pampatay yung makeup. Ang putla kasi eh. Tapos yung suot niya kakaiba din. Kulay itim yung bestida. Akala mong si Wednesday. Huy, baka may makarinig sa'yo. Loko ka talaga. Totoo naman eh. Ang layo sa maaliwalas na kasalan natin. Basta't respetuhin mo na lang. Iba yung paniniwala nila at nakasanayang kultura dito. Siguro mas maganda kung mapapanood natin yung kasalan mamaya. Talagang papanoorin ko yun. Teka muna. Sumasakit yung tiyan ko eh. Najijebs yata ako. May banyo kaya sila dito? Natatawa ko na lang na sinundan ng tingin si Kuya Gary. Hawak niya ang tiyan at halos yuko na sa paglalakad pabalik sa bahay ni Nanay Juaning. Ako naman, nagpa siyang maglakad-lakad na lang muna sa lugar na walang masyadong kabahayan. Naghanap ako ng patag na lugar
kung saan kami pwedeng magtayo ng tent mamaya at mag-bonfire. May nakita naman ako, pero isang burol ang umagaw sa atensyon ko. Mababa lang yon kaya inakyat ko na din. Mula doon ay may natanaw akong dalisdisan. Sa ibaba nun ay ang malaki at mabatong sapa. Malakas ang tubig na umaagos doon, kaya't walang pagdadalawang isip ko yung binaba. Pero hindi ko inaasahan. Madulas pala ang dalisdis. Nagdire-diretso ako pabulusok hanggang sa hindi ko na nakontrol ang bilis ko. Nawalan ako ng balanse. Ang kasunod ko na lang na naramdaman, ang malakas na paghampas ng katawan ko sa matigas na bagay. Ganon din ang ulo ko. Dale! Dale, gumising ka! Dale! Malalakas na sampal ang gumising sa akin. Napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman ko ang pananakit nun. Nang may nakapa akong basa, nang tingnan ko yon ay nalaman kong dugo pala. Nang subukan ko namang tumayo ay napaigik ako sa sakit. Pakiramdam ko na bugbog ng husto ang likuran ko. Diyos ko naman, nakala ko patay ka na. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Nadisgrasya ako habang pababa. Tsaka anong oras na? Napakadilim na. 8:00 na ng gabi. Kanina pa nga natapos yung kasal. Nagkakainan na sila doon kaya hinahanap kita. Buti nakita ko yung tungkod mo doon sa ibaba ng burol. Si Kuya Gary at Monique, ayos lang ba sila? Maghapon nga silang nagdadayariya eh. Kung san-san kasi nakikikain at nakikiinom. Ikaw ba hindi ka pa kumakain? Di no. Kahit isang putahe sa lugar na to, wala akong balak tikman. Halika na. Bubuhatin kita doon sa maayos na lugar. Babato dito eh. Kung nagdadayariya sila, kamusta na sila ngayon? Wala pa naman akong dalang gamot para doon. First aid kit lang ang meron ako. Napainom ko na sila, pero hindi yata tumatalab eh. Ayun, nakikikain na naman sa handaan para daw mabawi nila yung lakas nila. Mabuti hindi ka kumain. May dala naman akong pagkain, okay na sa akin yun. Alam ko pang safe ako. Kumusta yung pakiramdam mo? Kaya mo na ba? Magpapahinga lang ako ng konti pero kaya ko na to. Uminom ka muna. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Pero may pagkain naman ako sa bag. Adobo naman yun eh. Inasikaso ako ni Janela kahit flashlight lang ang gamit namin. Nang mga sandaling yon ay kampante pa kami na safe sila Kuya Gary at Monique. Na kahit may dinaramdam, nag-e-enjoy naman sila. Pero hindi pa ako natatapos kumain nang makarinig kami ng kakaibang mga tunog. Si Janela ang umakyat para tingnan kung ano yon. Sumenyas pa siya sa akin na babalik na lang siya. Okay lang ako dito. Sige na. Kaya ko na yung sarili ko. Babalik ako ha. Hintayin mo ako. Huwag ka muna kikilos dyan na mag-isa. Nang makakain ay medyo umayos na din ang pakiramdam ko. Nilinis ko ang sarili at inayos ko na rin ang mga bagahe ko. Ilang sandali pa ay nag-unti-unti na rin akong umakyat sa burol. Mula doon ay natanaw ko ang tila nagkakasiyahang mga tao. Sa gitna nila ay may napakalaking apoy. Yung ingay na ginagawa nila, mula lang sa bibig nila. Nakakakilabot yung pakinggan. Hanggang sa may matanaw akong mga bulto na patakbong lumalapit sa akin. Dale, si Monique. Si Monique hindi ko mahanap. Bantahin mo nga si Dale dito. Nadisgrasya siya kanina eh. Kailangan niya na makakasama. Hahanapin ko lang si Monique. Saan ba kasi kayo nagsusuot? Kumakain lang naman kami. Tapos sabi niya dudumi lang siya. Sinundan ko kasi ako din inaatakin na naman. Pero saglit nang nawala yung attention ko sa kanya. Bigla na lang siya naglaho. Kaya ko na yung sarili ko. Halika na, hanapin na natin si Monique. Sigurado ka ba? Oo, nakakain na ako. Si Kuya Dominador ba nasaan? Andun lang nakikisaya. Mabuti pa magpatulong na tayo sa kanya. Baka naligaw si Monique. Madilim na din kasi. Ganun na nga ang ginawa namin. Kahit kumikirot ang ulo ko, hindi ko yun inintindi. Tinungo namin ang kinaroroonan ni Kuya Dominador.
Sa mga likod bahay kami dumaan para hindi rin makaagaw pansin sa mga nagkakasiyahan doon. Nanay Waning naman, 4 yung dinala ko. Dagdagin niyo naman to kahit 2 piraso. Ang hirap kong nakumbinsi ang mga yan pumarito. Ano ka ba naman? 8 piraso na nga yan, hindi ka pa masaya. Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buo dito. Hindi niyo magagawa sa akin yan, Nanay Waning. Sino na lang magdadala ng mga sariwa at boy ng mga tao sa inyo pag nagkataon? Makhang wala kang bilib sa amin, iho. Sige na, sapat ng kabayaran yan sa 4 na yon. Hindi naman malusog lahat ng nadala mo dito. Yung naunang babae abay napagkapayat-payat. Mga alaga kong sigbin lang ang makikinabang sa katawan nun. Batot balat na eh. Miski yata alamang loob nun hindi mapapakinabangan. Nagkatinginan kaming 3 habang nakakubli sa likod bahay ni Nanay Juaning. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko tumaas maging ang mga buhok ko sa ulo dahil sa narinig. Isa lang ang malinaw sa amin ng sandaling yon. Ibinenta kami ni Kuya Dominador sa lugar na yon na may kung anong uri ng mga halimaw ang naninirahan. Nanay Waning, baka bago nyo isalang sa kawali yung payat na babae, makikiusap sana ako. Ano na naman yon? Gagataan mo na naman ba muna? Ikaw talaga. Sayang naman ho eh. Kanina pa ako nanggigigil sa pagpapakyut niya. Nakakatakam yung makinis niyang balat eh. Hindi lang pala kami ang matakaw sa laman dito, ano? Mas matakaw kang di hamak. O siya, linisan mo na din siya. Dahil may bakas ng alat ang buong katawan. Hindi namin mahawakan eh. Loko-loko kasi yung manginggo na yun eh. Nakailam na naman kanina. Dapat sa matandang yon, tinatapos mo na din kasi. Oo nga pala, pagkatapos mo sa babaeng yon, hanapin mo na yung 3 pa. Baka nagpapagala-gala na lang sila dyan. Ako na ang bahala sa kanila, Nanay Waning. Sige ho, at uunahan ko na sa honeymoon yung apo mo. Sumenya si Janela na sumunod kami sa kanya. Mula sa likuran ng mga bahay, natatanaw namin si Kuya Dominador. Nakita ko siyang tumawid sa kabilang dako. Mabilis at maingat naming inikutan ang nagkakasiyahang nilalang. Nilalang dahil pagkatapos ng narinig namin, hindi na ako sigurado kung tao pa bang matatawag ang mga yon. Tarantado pala yung Dominador na yun eh. Demonyo pa kay Satanas. Hindi makakatulong sa atin kung paiiralin mo yung init ng ulo mo, Gary. Nandito na tayo eh. Ang mabuti pa umisip tayo ng paraan kung paano mababawi si Monique para makaalis tayo ng ligtas sa lugar na to. Paano nga? Yung kuwebang pinasukan natin masyadong komplikado at pasikot-sikot. Hindi ko nga matandaan yun, nilikawan natin eh. Kuhain na lang muna natin si Monique. Yung palabas dito madali na lang. May iniwan akong bakas kanina habang papasok tayo. Talaga? Kung gano'n naman pala, edi tayo na. Hindi, ako na dyan, Janela. Kasalanan ko to. Naging mapilit ako pumunta dito. Patawarin niyo sana ako Saka na natin pag-usapan ng tungkol dyan, Kuya Gary. Ang importante, mailigtas muna natin si Monique. Saka naman namin nakita na may 2 lalaki ang lumabas mula sa loob ng maliit na kubong pinasukan ni Kuya Dominador kanina. Kasunod nun ay isang malakas na tili mula kay Monique. Kinabahan ako ng husto at nagpanik. Kapag sumigaw ako, kailangan ko ng tulong nyo Pero kapag hindi, maghintay lang kayo dito. Ilalabas ko siya ng buhay, pangako yan. Sasama ako, Kuya. Hindi na, duguan ka na, Adil. Kinakabahan man ay nagtiwala kami sa kanya. Bago pumasok sa loob ng kubo, isang malaking bato ang pinulot niya mula sa lupa. Kabado kaming naghintay ni Janela sa labas. Hindi ko na malayang hawak ko na pala ng mahigpit ang kamay niya. Doon ko lang naramdaman na bahagya siyang nanginginig. Nang tingnan ko siya ay nakita ko ang takot sa mga mata niya. Malakas man ang pinapakita niya sa amin sa labas.
Isa pa din siyang babae na mahina at natatakot. Walang pagdadalawang isip ko siyang kinabig at niyakap. Lalabas tayo ng buhay. Makakauwi tayo ng ligtas. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa atin dito. Mga aswang sila, Dale. Tripo yata ng mga aswang yung napuntahan natin. Aswang? Oo. Narinig mo ba yung sinabi ni Aling Waning kanina? Yung alaga niyang sigbin? Isang uri yun ng aswang, Dale. Hindi. Ano ba? Kaya ba hindi daw nilabas sa magalaw si Monique? Dahil ba yun sa asin na sinaboy ni Tatay Ingo sa atin? Oo, tama ka. Malakas na panlaban sa kanila yung asin. Lalo na yung buo-buo. Para yung asido sa kanila. Nang inaakala naming papalabas na si Kuya Gary at Monique, siya namang dating ni Aling Juaning bitbit ang itak. Lalong humigpit ang pagkakahawa ko kay Janela nang tangkain niyang bumitaw mula sa akin. Teka, anong gagawin mo? Kailangan na nating makialam, Dale. Mapapahamak sila lalo kapag naghintay lang tayo dito. Inilabas niya mula sa bag ang pabaong supot na asin sa amin. Maging ako ay iniwanan na din ang bag ko at sumunod sa kanya. Nakakuha naman ako ng matigas na kahoy, kaya yon ang binitbit ko. Pagpasok namin, inabutan namin doon si Kuya Gary. Akay-akay si Monique pero nasa harapan nila si Nanay Juaning, na nooy nasa unahan naman namin. Sumenyas ako na wag siyang maingay. Nakita ko naman si Kuya Dominador sa lapag. Laslas ang leeg at sumisigok-sigok pa. Ang lakas naman ng loob mong makialam sa mga tao ko, bata. Imbes na bibigyan kita ng maganda-gandang pagkamatay, baka gawin kong pinakamahirap ang sayo. Pakawalan nyo lang kami. Hindi na kami babalik dito. Anong akala mo sa akin? Baliw! Magiging pagkain kayong lahat ng komunidad na ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay may mga bagong darating. Mga silaw sa ginto at mukhang pera na tulad ninyo. Ako ang dumampot ng asin sa plastik ni Janela. Naglakad ako ng marahan pero mukhang nakaramdam yung matanda. Bigla na lang kasing umigkas ang kamay niyang may hawak sa itak. Natamaan ako noon at humiwa yon sa braso ko. Mabilis naman ang naging aksyon ni Janela. Sinabuyan niya agad sa mukha ng asin ng matanda. Dahil doon ay nabitawan nito ang itak at naglupasay sa lupa. Sinamantala namin ang pagkakataon. Bago lumabas ng kubo na yon, nakita ko pa kung paano magpalit ng anyo ang matanda. Naging mukha siyang aso na may katawan ng isang tao. Kuhain niyo yung mga flashlight! Bilisan niyo! Dito ang daan! Sundan niyo ako! Dale, may sumusunod sa atin. Mauna ka na, Gary. Ako nang bahala sa mga sumusunod. Dahil nauuna, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Janela. Ang tanging naririnig ko lang, ungol ng nasasaktan na nilalang at mabibilis na mga paang humahabol sa amin. Nang marating namin ang kuweba, patuloy pa din kami sa pagtakbo. Mabuti na lang at bihasa na kami sa paguran, kaya hindi kami agad hiningal at napagod. Huwag niyong hahayaang makalabas ng kuweba ang mga taong yon. Hanggat hindi nagliliwanag, walang hihinto sa paghahanap. Hindi sila pwedeng makatakas. Malaking tulong talaga sa amin ang paglalagay ko ng powder sa sahig. Yun ang naging guide namin sa mga lugar na dapat likuan. Pero mukhang kabisado din yon ng mga nilalang. Wala kaming tigil sa pagtakbo nun. Nang bigla na lang may isa-isang humatak sa amin sa isang makipot na lugar. Tinakpan ang mga bibig namin at sinenyasan na huwag mag-iingay. Tatay Ingo, anong ginagawa niyo dito? Shh! Saka na tayo magkwentuhan. Ang dapat niyong gawin ay manahimik. Ang dugo mo, iho. Masusundan nila tayo kapag umatak yan sa lupa. Agad kong hinubad ang suot kong jacket at ipinangtali yon sa sugat ko. Kinuha din ni Tatay Ingo ang asin at nilagyan ang bukana ng tila maliit na silid na yon.
Saka ko lang napansin na parang wala nang malay si Monique. Si Kuya Gary naman, maga ang isang mata at nangingitim na din yon. Maghintay kayo ng umaga dito bago umalis. Ako naman ay gagawin ang dahilan ng pag-akit ko dito. Matagal ko nang hinahanap ang lagusan na ito. Salamat sa iniwan mong bakas, iyo ha. Hindi mo lang alam kung ano ang epekto nito sa buhay ko. Pero Tatay Ingo, masyado pong delikado sa lugar na yun. Napakarami po nila. Tama po si Dale. Umuwi na lang po tayo ng sabay-sabay. Hindi naman po worth it na kalabanin yung mga nilalang na yun. Alam nyo ba? Ang akala ko'y mamamatay na lang ako na hindi man lang naipaghihiganti ang pagkawala ng asawa ko at kambal kong anak. Maraming salamat sa inyo. Kayo pala ang magiging tulay para maging magaan na ang paglisan ko sa mundong ito. Matagal ako naghanda para sa araw na to. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Basta't pasikatin nyo ang araw bago kayo lalabas ha. Pero Tatay Ingo, masarap pong mabuhay. Matagal na ako nabubuhay. Okay na ako. Basta't mag-iingat kayo ha. Isasara ko na din ang lagusan. Nang sa gayon hindi na makagambala pa sa mga tao mga halimaw na yon. Wala na kaming nagawa ng piliin ni Tatay Ingo lumabas ng lugar na yon. Isang mahaba at matalas na bagay ang hawak niya sa kanang kamay. Samantalang buho na may matulis na dulo naman ang sa kaliwa. At eto nga pala, maaari bang ilagay nyo ito sa labas? At paglabas ninyo pasabugin ninyo? Ano ho? Pero sabi nyo kayo na ho magsasara. Nag-aalala ako na baka hindi ko magawa yun sa oras na harapin ko sila. Kayo na lang ha. Si Janela ang kumuha ng bag. Hinawakan niya ng mariin ang mga kamay ng matanda at nginitian ito. Sigurado ako kung nasan man ang pamilya mo, Tatay Ingo. Sobrang proud na proud sila sa inyo. Alam ko din na naghihintay lang naman sila sa pagdating mo. Magkakasama-sama na din po kayo. Kitang-kita ko kung paano sumungaw ang luha sa mga mata ni Tatay Ingo. Hanggang sa tuluyan na yung bumuhos. Ngumiti ito sa amin at tuluyan ang lumabas. Lalaki ako, pero hindi ko napigilan ng pagdaloy ng luha sa mga mata ko. Ganun pala ang baong tapang ng isang taong patuloy na nagmamahal kahit nasasaktan at may galit sa puso. Napayuko na lang kami nang marinig ang malakas na eko ng sigaw ni Tatay Ingo. Gayon din ang salitang ungol ng mga nilalang na nasasaktan. Waneng! Waneng! Lumabas ka at magpakita ka sa akin! Harapin mo ako, Waneng! Uubusin ko lahi mo, hayop ka! Uubusin ko kayo lahat! Uubusin ko kayo lahat! Dahil kuweba, maski maliliit na kilos ay naririnig namin. Ang mga lumilipas na minuto at oras, katumbas ng napakahabang sandali. Dumating ka din sa wakas, Ingo! Ang tagal kitang hinintay! Naparito ka ba para sumama na sa akin at maging kabahagi ng pamilya ko? Hayop ka! Ni sa bangungot ko, hindi ko pinangarap na makasama ka! Bakit hindi na lang ako ha? Bakit dinamay mo pa ang anak at asawa ko? Dahil gusto kong maramdaman mo ang sakit na ginawa mo nang piliin mo ang mortal na yon kaysa sa akin. Habang buhay kang nagdusa, hindi ba? Amanos na tayo, Ingo! Halimaw ka! Isasama kita sa impyerno! Hindi! Hindi! Bitawan mo ako, Ingo! Huwag mo ako sunugin! Huwag! 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 Halos manginig ang katawan ni Janela habang nakatakip ang mga kamay sa tenga niya. Awang-awa ko siyang niyakap, saka ko napagtantong umiiyak pala siya. Marahan kong hinaplos ang likuran niya. Nang tingnan ko si Kuya Gary, tulala lang siya habang nakasandal sa pader. Sino ba naman ang hindi matotroma sa mga nangyari sa amin? Ang ipinagpapasalamat ko na lang talaga, ang katotohanang buhay kaming apat at malaki ang tsansang makauwi ng ligtas.
Dale! Dale, umaga na! Wala pa rin malay si Monique. Tsaka mahina yung pulso niya. Kailangan natin siya madala sa ospital. May cellphone ba kayo dyan? Eto, nasa akin pa yung sling bag na pinaglalagyan ng mga wallets at phones natin. Yung kay Monique lang yung wala dito. Kailangan natin ng rescue. Sige, paglabas tatawag ako agad. I-set up nyo na yung mga ibinili ni Tatay Ingo. Nagawa naman namin ng maayos ang bili ni Tatay Ingo. Tama nga siya. Nasarahan ang lagusan doon na parang walang nangyari. Nagmistula na lang yung isang malaking tipak ng bato. Basang-basa ang lupa. May mga bagsak pang puno. Umulan na malakas dito kagabi. Sigurado yan. Kung tumuloy tayo sa Camp 2, siguradong babagyuhin din tayo. Mas gugustuhin ko pang bagyuhin kaysa sa kainin ng halimaw na yun. Matuto ka na sana sa nangyari sa atin, Gary. Hindi lahat ng kumikinang may pangakong ginto. Hindi na talaga. Tsaka baka hindi na muna ako mag-hike. Ako din. Naiwan kasi sa loob yung gamit natin eh. Ang mamahal pa naman ng mga yun. Mga loko-loko talaga kayo. Nakatawag na ako ng rescue. Doon tayo maghintay sa lugar na hindi restricted. Nakumpirma namin na nagkaulanan nga ng malakas doon nang naakyat na kami ng mga rescuers at nabigyan ng paunang mga lunas. Inaalala din daw talaga kami ng mga nasa barangay pero dahil gabing-gabi na, wala nang naglakas loob na akyatin kami. Lalo't delikado din talaga ang daanan papuntang Camp 2. Nang may nagtanong kung ano ang nangyari sa amin, gumawa na lang kami ng kwento. Sinabi din naming nawawala ang tour guide namin dahil nagkahiwa-hiwalay kami. Wala nang naging problema sa parting yon. Ang alam ko, nagpatuloy ang search and rescue para kay Kuya Dominador. Pero duda ako kung mahahanap pa nila ang demonyong yon. Makalipas naman ang 1 taon. Dre, kamusta yung therapy mo? Okay naman. Nakakaya ko na makatulog gaya ng dati. Ikaw ba? Ang hirap pa din eh. Mas mahirap pala yung gabi-gabi kang babalikan ng karanasan mo kesa dun sa actual na nangyari sa'yo ang bagay na yun. Akala ko nung makaligtas tayo okay na ako pero hindi pa pala. Naintindihan kita, Kuya Gary. Ganyan na ganyan din naman ako eh. Naririnig ko pa rin yung mga angin nila at mabibilis na paa. Mas naawa ako kay Monique. Nakaharap niya pala yung isa sa mga aswang eh. Muntik na din siyang lapain na parang nauulol daw na aso. Matatagalan siguro bago natin makalimutan to. O baka hindi na nga pero hanggat kasama natin ang isa't isa, makakaya natin to lampasan. Nakita kong tumango si Kuya Gary. Maya-maya pa ay tumayo na ako at tinapik siya sa likuran. Sinalubong ko si Janela. Nakakalabas lang din sa kwartong pinanggalingan namin ni Kuya Gary kani-kanina lang. Oh, kamusta ka? Okay naman. Wala pa rin pagbabago. Huwag mong pilitin ha. Darating din ang tamang oras. Kailan kaya yun, Dale? Pagod na ako eh. 1 taon na din yun. 1 taon pa lang? Sabay-sabay kaming nagpa-psychotherapy. Matapos kasi naming makaligtas mula sa tribo ng mga aswang na yon, gabi-gabi kaming binabangungot. Parang umuulit ang mga nangyayari at wala yung katapusan. Hanggang sa nagpasya na kaming manghingi ng tulong sa isang professional. Si Monique ay sinabihan naming lumapit na din sa kalapit naming apartment. Yon ay para masuportahan namin ang isa't isa. Laban sa mental torture na kasalukuyan naming nararanasan ngayon. Bago ko tapusin ang kwento ko, Miss Clar, inaalay ko ito kay Tatay Ingo na nagsakripisyo ng buhay niya para sa amin. Bagamat alam kong hindi niya na maririnig ito, gusto ko pa ring magpasalamat sa kanya. At nais ko lang din sanang magbigay ng payo sa mga listeners mo. Lalong-lalo na sa mga tulad namin, na bundok is life, ika nga. Hindi naman masama ang mag-explore. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang bagay na to.
Pero maging aware din sana tayo sa kapahamakang dulot nito sa atin at sa ibang tao. Hindi masama ang maniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Lalo pat sa laki ng unibersong kinabibilangan natin. Hindi lang naman talaga tayo ang pwedeng manirahan dito. Hiling ko, sana'y hindi nadanasin pa ng iba ang kagaya ng karanasang napala namin nang minsan naming akyatin ang bundok Banahaw.